Welcome back guys! Kamusta na pala kayong lahat? So matagal-tagal rin simula nung huli tayo nakapag-upload at nakapag-review ng spring type na mga airsoft. So ngayon pala ay may i-review ulit tayong panibagong spring powered high grade airsoft pistol. So M92 model by KWC. So ayan, check muna natin yung box. So box pa lang napakaganda at napakasolid talaga ng mga unit nila. So ayan. So may kasama pala siyang mga target. So ayan, ang dami rin. Marami nang binigay sa akin gawa ng marami na akong nabibili sa kanila. So ayan. Non-blowback. Weight 400 grams. So ayan, 215 mm ang kanyang haba at energy o power around 200 to 240 fps nung na-test namin sa shop bago ko bilhin. So ayan, material, plastic, full ABS at ang kanyang mag capacity 12 shots. So ayan, yung 230 to 240 fps nga pala ay 0.2 grams BB. So ayan, magazine code MKA13H. So ayan, pwede nyo rin siyang gamitin sa iba pa nilang mga unit kapag kapareho ng code. So ayan, yung mga gilid, karaniwan, ganyan. Nakita nyo na rin dun sa dati kong mga video. Pwede nyo i-scan itong code na to para makita nyo yung kanilang mga unit. So ayan, may warning. Ayan, specs. So ayan, M92 model. So kilatisin na natin. So ayan, ito yung kanyang resibo. So meron din kasamang manual. So ayan, halos lahat ng kanilang mga unit ay merong mga kasamang manual, catalog. So ayan, at pwede nyong makita yung mga iba pa nilang mga unit. So ayan, silipin natin ng mabilisan. So ayan, may mga airgun, airsoft, may spring type, spring powered, CO2 at GBBO, gas blowback. Meron din silang mga AEG. So ayan, sobrang dami nilang mga unit at napakaraming pagpipilian. May pistol, may rifle, may revolver. So ayan. At napaka-solid na kanilang mga unit. So ayan, sana naman KWC. So ayan, balik na tayo rito. Ayan, may hop up. So ayan, hindi ko na pala ito papaliwanag. At ang kanyang manual. So ayan, importanteng basahin yung manual palagi, lalo na kung kayo ay beginners. So ayan, ito na yung unit. May kasama 0.2 grams 100 pieces. So dalawa yan, dalawang 100 grams, 0.2 grams BB. So ayan, mayroon pang kasamang silica gel para hindi mag mold o mag-amag. So ayan guys, napakaganda nito at may kabigatan din kahit full ABS o plastic. So ayan, napakaganda ng unit. At ito nga palang unit na to ay DX edition o yung may mga markings na. Kasi may dalawang edition ito. Merong walang markings, pero itong kinuha ko ay yung may markings para talagang realistic. So ayan, napakaganda, di ba? Kulay pa lang parang real steel pero plastic lang to. Pati yung kanyang mga markings. So ayan, may markings ng Beretta. So ito, MOD 92FS caliber 9. So ayan, patented, made in Taiwan. So yung kabila, ganun din. May mga markings din at ayan, may serial number pa.
So napakaganda talaga. Ayan, check natin yung magazine. So yan, katulad ng mga dati kong na-review, kakaiba rin yung magazine nito kumpara sa mga nabibiling pellet gun o yung mga made in China na mga spring type na airsoft. So ayan, napaka-solid at napakaganda rin ng magazine nito. At ayan yung gusto at nagustuhan ko sa kanilang mga unit. So ayan. So hammer, gumagana, working. So ayan, gumagana rin to. Hindi ko alam kung anong tawag rito. So comment nyo na lang kung anong tawag rito. So ayan, safety, gumagana. So ayan, napakaganda talaga. Pero yung kanyang slide lock, so hindi gumagana. So hindi gumagana to. So ayan, hindi gumagana. Pero okay lang. Dahil napaka-realistic rin yung kanyang itsura. 1/1 scale. So ayan, test na natin para makita yung kanyang accuracy at yung kanyang power. So karaniwan sa kanilang mga unit kayang bumasag ng bote. So tetest ko rin to kung kaya niya makabasag ng bote at yung kanyang accuracy kung diretso ba. So ayan guys, test na natin. So ayan, dagdag na rin pala natin to. Papakita ko sa inyo kung paano i-disassemble to. So remove nyo lang yung magazine. So ayan, napakasimple lang. At kasa. So ayan, at bababa to. Then pull. At hammer down. So ayan, kusa na siyang humihiwalay sa kanyang lower part. So ito yung kanyang slide. So ayan, parang GBB rin yung kanyang pag-disassemble. So ayan, napakaganda. Plastic pero napakakapal ng kanyang piston. So ayan, at kitang-kita napakaganda ng kanyang spring. So check natin tong lower frame. So ayan, plastic din yung kanyang piston catch. Pero napakabigat na itong plastic na to kumpara sa ibang mga piston na nabibili sa palengke. So ayan, dahil napaka-solid. Ayan, high grade talaga yung ginamit nilang plastic. So ayan, hindi ko na ito iisa-isahin, pinakita ko lang sa inyo yung kanyang slide at ang kanyang lower part. So ayan, balik ko na uli. So yung pagbabalik, ganyan lang, i-slide parang mga GBB rin. So ayan, then kasa uli. At ibabalik lang yung pin. Then hammer down, firing. So ayan, kakabit na uli. So ayan, ganun lang kasimple. At testingin na natin.
So ayan, meron tayong dalawang bote rito. Bote ng ketchup at bote ng gin. So ayan, test na natin kung kayang basagin ng Beretta M92. So ayan, test na natin. Medyo malayo pala tayo pero na-zoom ko para makita nyo kung mababasag o hindi. So ayan. So una, firing. So nabasag yung bote ng ketchup. Umaabot pa rito yung mga bubog-bubog. Buti na lang nakasalamin tayo. So test naman natin doon sa bote ng gin. So ayan, lapitan na natin at i-check natin yung naging damage. So at ayan yung naging damage niya sa bote ng ketchup. At ito naman yung naging damage sa bote ng gin. So ayan,